Naranasan mo na bang magising na may hindi maalis na pag-aalimbuyog sa puso na nagsusumikap para sa higit pa sa isang karaniwang araw? Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang panalangin sa umaga na kayang gawing kanlungan ng kapayapaan at pag-asa ang sandaling iyon ng tulog? Hindi ka nag-iisa sa paghahangad na iyon. Isipin mong dala mo ang katiyakang may makapangyarihang nag-aalaga sa bawat hakbang mo, pagsikat ng araw. Ang malalim na pagtitiwalang ito ay nagbibigay ng pakikipag-ugnayan at nagpapalago ng pagnanasa na buhayin ang kasalukuyan ng may pasasalamat at layunin. Maraming puso na ang naistorbo ng kuryosidad kung paano mararating ang ganitong kalagayan ng biyaya ng maaga. Sa video na ito, inihanda ko ang isang makapangyarihang panalangin para magising ka ng may pananampalataya at palakasin ang iyong puso agad sa paggising. Tinitiyak ko na sa pagtatapos ay mararamdaman mo ang banal na presensya na nagbabalik sigla sa iyo. Ngayon, inaanyayahan kitang isara ang iyong mga mata sandali, huminga ng malalim at buksan ang iyong sarili sa karanasang ito. Ang maigsing panalangin ito sa umaga ay dinisenyo upang magdala ng paggaling sa damdamin mula pa sa unang buntong hininga, pinapagaan ang mga sugat ng nakaraan at inihahanda ka para sa isang araw ng mga tagumpay. Ama sa langit, salamat sa isa na namang bukang liwayway. Naway balutin ng iyong liwanag ang aking buhay at gabayan mo ako ng may pananampalataya. Iniaalay ko sa iyong kalooban ang aking sarili ngayon, nagtitiwala sa iyong walang kupas na pag-ibig. Amen. Kung ang mga salitang ito ay nagpapainit na ng iyong puso, magkomento ng Amen at ibahagi ang panalangin ito sa mga nangangailangan ng pakikiramay sa sandaling ito. Ang munting hakbang na ito ay lumilikha ng isang alon ng pananampalataya at pakikipagkapwa sa ating devosyonal na komunidad. Bago tayo magpatuloy, hayaan mong sabihin ko na ang panalangin ito tuwing paggising ay higit pa sa mga salita. Ito ay isang pintuan tungo sa panloob na pagpapahinga. Kapag tayo ay gumagawa ng umagang debosyon, lumilikha tayo ng isang direktang ugnayan sa mailalang at nararanasan ang malalim na pagbabagong espiritual bago pa man ang unang kape. Karapat-dapat kang makaramdam ng yakap ng Diyos tuwing umaga, kahit sa pinakamahirap na araw. Bilang kontrast sa pagkabahala na bumabalot kahapon bago matulog, ngayon ay maaari kang magising ng may pag-asa. Nagsisimula ang pagkakaiba ng isang maputik at isang maliwanag na araw sa malapit na ugnayang ito sa banal. Payagan mo ang iyong sarili na maranasan ang tanging tahimik na panalangin sa pagsikat ng araw. Bawat pangungusap, bawat buntong hininga ay naglilingkod bilang isang pagbabagong sigla sa espiritu at tinataboy ang mga alalahanin na patuloy na sumusunod sa atin paggising. Ikaw na naghahangad ng isang matatag na umagang debosyon, alamin mong ang sandaling para lamang sa iyo na ito ay nagpapasigla sa kaluluwa at nagpapalakas sa espiritu. Ang kuryosidad na matuklasan ang mga banal na revelasyon sa umaga ay nagtutulak sa ating paglalakbay ng pananampalataya at ang pakiramdam ng pagiging kasama ay lumalago sa bawat panalangin na ibinabahagi. Ngunit narito ang misteryo na hindi pa nalalaman ng marami. May isang lihim na taludtod na nagpapalakas sa panalangin ito at nagbubukas ng mga pang-araw-araw na himala. Maghanda kang kilalanin ang natatagong salita na kayang pasiglahin ang walang hanggang mga pagpapala. Sa kabuuan ng bahaging ito, mararamdaman mo ang pag-usbong ng pag-asa sa puso, parang apoy na hindi nauupos. Isipin mo ang iyong araw na ginagabayan ng matitibay na pangako ng tagumpay espiritual. Binubuksan ang mga pintong dati tila nakasarado magpakailanman. Hindi ito walang laman na pangako, personal kong naranasan ang pagbabago, bago at pagkatapos isama ang gawin na ito. Habang ang aking isipan ay puno ng pag-aalala, bago magbukas ang aking mga mata. Ngayon ito'y nagpapahinga ng may biyaya, batid na ang Diyos ang sumusuporta sa bawat hakbang. Ang ating paglalakbay ng pananampalataya ay parang ilog na lumalakas sa bawat daloy ng pasasalamat. Kung naranasan mong parang nabubuhusan ng tuyong kaluluwa sa pagmamadali tuwing umaga, pigilan ang pagkabalisa at ihanda ang iyong puso. Isang kamangha-manghang bagay ang malapit ng maganap, ang makapangyarihang panalangin sa Tagalog para simulan ang araw na ibabahagi ko sa iyo ay nagtataglay ng mga salitang puno ng espiritual na lakas.
Pinagsasama nito ang kasimplehan at lalim, tumatagos ng diretso sa puso, ginigising ang pananampalataya at tiwala upang harapin ang anumang hamon. Sa pagbigkas mo ng mga salitang ito ng may pananampalataya, pinapagana mo ang banal na lakas na nagpapabago sa isip, katawan at espiritu. Lalong lumalaki ang pagnanasang makita ang mga pang-araw-araw na himala sa bawat sandali at umaapaw sa iyong kaluluwa ang pagnanasa na maranasan ang kapangyarihang ito. Manatiling nakatuon sapagkat sa mga susunod na talata ay ihahayag ko ang pangunahing tugtugin na magiging himig ng iyong isipan buong araw. Ang pangungusap na ito kapag inulit ng may debosyon ay naguugat sa espiritu at nagdudulot ng katiwasayan sa emosyon. Ang awa ay bago tuwing umaga at ngayon ito'y muling isinisilang sa iyo. Ulitin mo kasama ko. Ang awa ay bago tuwing umaga at ngayon ito'y muling isinisilang sa akin. Damhin mong humuhuni ang pahayag na ito sa iyong puso. Ngayon huminga ng malalim at pansinin ang pagbabagong nagsimula na sa loob mo. Bawat salita, bawat pag-iisip ay naglalahas ng mga anino ng pag-aalinlangan at lumilikha ng ligtas na espasyo ng panloob na kapayapaan. Hinihikayat kitang manatili sa kalagayang ito ng koneksyon. Ito pa lamang ang simula ng makapangyarihang paglalakbay ng panalangin para magising ka ng may pananampalataya. Hawakan ng matibay ang pag-asang ito dahil sa pagpapatuloy sa gabay na ito, ihahayag ko ang mga hakbang na magpapatibay sa iyong umagang debosyon, huminga ng malalim. Ngayon na ikaw ay nakatuon na sa ritual ng unang sandali ng umaga, oras na upang bumuo ng isang rutang magpapatibay sa gawi at iukit sa iyong isip at puso ang bawat sandali ng pakikipag-isa. Upang dakpin ang karanasang ito, pumili ka ng paraan na pinagsasanib ang praktikalidad at lalim. Maaaring isang simpleng tala-arawan kung saan itinatala mo ang petsa, oras ng paggising, ang mga salitang Tagalog, at ang tugtugin na pinakakinaig ng iyong espiritu noong araw na iyon. Kung mas gusto mo ng mas dinamiko, gamitin ang voice recorder ng iyong telepono at kuhanan ng iyong sariling tono habang binibigkas ang awit 143.8 at ang tugtugin ng pagtitiwala. Sa pakikinig sa recording na ito sa mga sumunod na araw, maaantig mo ang emosyonal na alaala na nagpapalakas ng pananampalataya. Isa pang opsyon ay mag-video ng isang saglit na video, 1 hanggang 2 minuto, kung saan ikaw ay nagpapahayag ng panalangin sa isang tahimik na lugar, tulad ng maliwanag na sulok o sa tabi ng bintana. Ang biswal at tunog na imaheng ito, kapag muling pinanood, ay nagiging pintuan upang muling maranasan ang kalapitan sa Diyos at tumutulong na labanan ang paglayo ng isip na sinusubukang apusin ang apoy ng pasasalamat agad nang magsimula ang iyong gawain sa araw upang matiyak na hindi mo makakaligtaan ang banal na sandaling ito. Kahit gaano ka pa magmadali, lumikha ka ng mga matatalinong paalala araw-araw na nababagay sa iyong schedule. Iset ang isang banayad na alarm sa pagitan ng Viber 30 at 6 Mirin na may label na "Ang aking pakikipagtagpo sa may lalang" o "Panalangin ng bukang liwayway". Sa kalendaryo ng telepono, maglagay ng paulit-ulit na kaganapan mula Lunes hanggang Linggo na may abiso na nakatakda 15 minuto bago ang pinakamainam na oras na nagpapaalala sa iyo na ihanda ang kapaligiran, sindihan ang kandila, ilayo ang telepono sa mga hindi kailangang notification, at hanapin ang iyong lugar ng debosyon. Kung gumagamit ka ng task app, gumawa ng umagang checklist na may mga item tulad ng ipagdasal ang awit 143.8 sa Tagalog, ulitin ang tugtugin ng pagtitiwala at gumawa ng 3 hiningang micropause. Ang pag-check sa bawat hakbang ay hindi lamang magpapanatili sa iyo na nakatutok, kundi magbibigay din ng kasiyahan sa pagtunaw ng mga nakamit sa buong paglalakbay. Kasabay nito, maaari mong isync ang mga paalalang ito sa iyong smartwatch na tinitiyak na kahit isang bahagyang pindot sa pulso ang magbabalik sa iyo sa sentro ng iyong pananampalataya. Ang pagtataguyod ng pakikipagkapwa ay hindi isang nag-iisang pribilehiyo. Ang iyong paglalakbay ay lumalakas kapag ang iba pang puso ay tumitibok ng magkakasabay sa iyo. Anyayahan ang mga kaibigan, pamilya o miyembro ng iyong komunidad ng pananampalataya upang makiisa sa pagkilos na ito.
Gumawa ng grupo sa WhatsApp, Telegram o sa paborito mong social network na pinamagatang Umaga ng Pag-asa o Bilog ng Bukang Liwayway at magbahagi araw-araw ng isang pangungusap na tumatak sa iyong debosyon. Maging ito ay ang taludtod sa Tagalog, ang tugtugin o isang natuklasang insight sa micropost. Hilingin sa bawat kasali na mag-post ng maikling salita o emoji na kumakatawan sa kanilang nadama pagkatapos ng panalangin. Ang palitang ito ay lumilikha ng pakiramdam ng pakikipagkapwa at mutual na responsibilidad. Dahil walang nais pumalpak at mabigo ang grupo. Kung maaari, magtakda ng lingguhang oras para sa isang mabilis na virtual o pisikal na pagtitipon kung saan ang bawat isa ay maaaring magpatotoo tungkol sa mga pagbabagong naramdaman, sabay na manalangin at palakasin ang support network. Sa loob ng ilang araw, ang individual na gawi ay magiging isang sama-samang kilusan at ang lakas ng pinag-isang panalangin ay magdadala ng bagong antas ng kalapitan sa Diyos upang lalo pang mapasigla ang pagkilos na ito. Gamitin ng estratehiko ang mga social media tool. Gumawa ng tiyak na hashtag gaya ng Aurora de Gracia or Sergio Manha com Esperanza at hilingin sa mga miyembro ng iyong bilog na gamitin ito sa kanilang mga post. Disenyuhan ang isang maliit na digital poster na may isa sa mga susing ngungusap tulad ng mapatawad mo ako, halimbawa, at hikayatin ang mga tao na gamitin ito bilang wallpaper sa telepono o computer. Nagsisilbing visual trigger, ito buong araw at pinatitibay sa bawat kisap mata ang pangakong ginawa sa paggising. Kung mayroon kang unang isang miyembro ng grupo ang husay sa disenyo, gumawa ng maiikling reels o stories na ipinapakita ang sandali ng panalangin sa pagsikat ng araw na may malumanay na musika sa likuran at caption sa Tagalog at Portuhes. Ang mga nilikhang ito ay nagsisilbi hindi lamang upang patatagin ang sariling puso, kundi upang makaakit pa ng ibang naghahangad ng pagbabago na lumilikha ng isang mabuting bilog ng pananampalataya na lumalawak lampas sa unang bilog. Ang pagtatala ng progreso ay mahalaga upang gawing isang pamumuhay ang gawi, hindi lamang isang 7 araw na eksperimento. Buksan ang isang simpleng spreadsheet sa Excel, Google Sheets o kahit sa pisikal na kwaderno at itala ang mga impormasyon tulad ng petsa, kalagayan ng loob pagising, antas ng pagkabalisa bago ang panalangin at antas ng kapayapaan pagkatapos ng ritual. Magdagdag ng mga kolum para sa maikling insights, mga supernatural na karanasan o mga nadama ng pasasalamat. Bisitahin muli ang mga talaing ito linggo-linggo at tuklasin ang mga pattern. Maaaring mas payapa ka sa araw na maaraw o nakaranas ng mas matinding tugon matapos ang gabing panalangin para sa iba. Ipinapakita ng mga qualitative na datos na ito ang katapatan ng Diyos sa iyong buhay at humahantong sa mga pinong pag-aayos, pagbabago ng oras, pagdaragdag ng mas maraming katahimikan o pag-anyaya ng bagong kalahok. Ang pagpili ng kapareha sa pananagutan, accountability body, ay lubos ding nagpapataas ng iyong tsansa ng tagumpay. Magkasundo kayo ng isang taong mapagkakatiwalaan at handang maglaan ng oras para sa gawin na ito. At magpalitan ng mensahe tuwing umaga bilang kumpirmasyon na naisagawa ang panalangin. Ang simpleng kilos na ito ng pag-uulat ay lumilikha ng mas matibay na panloob na commitment kaysa alinmang alarm. Kung sino man sa inyo ang hindi matupad sa isang araw, ang kaisa ay magpapadala ng salitang pampalakas loob na nagmumungkahi na agad itong ipagpatuloy kinabukasan nang walang paghuhusga. Sa isang kultura ng pagganap at inaasahang pagiging perpekto, ang kaalaman na may katuwang ka para magbigay ng biyaya at motibasyon ay ginagawang pagdiriwang ang disiplina sa halip na pasakit. Pagkatapos mong makumpleto ang 7 magkasunod na araw, ipagdiwang ang iyong tagumpay sa pamamagitan ng isang simbolikong kilos. Maaaring magsindika ng espesyal na insenso, sumulat ng isang liham ng pasasalamat sa Diyos, o magbigay ng maliit na donasyon para sa isang adhikain na kaayon ng iyong espiritual na pagpapahalaga. Ang ritual na pangwakas na ito ay nagmamarka ng pagtatapos ng isang siklo at simula ng bagong antas ng pagiging malapit at paglago sa pananampalataya. Kilalanin lahat ng naitanim at maniwala na ang gawi ay bahagi na ng iyong pamumuhay. Kung nais mo magbahagi ka ng testamento sa grupo o sa social media,
ibahagi kung paano na ipamalas ng Diyos ang konkretong pagbabago sa iyong pang-araw-araw, maging ito man ay higit na kaliwanagan sa isip, mas kaunting reaksyon sa mga sitwasyon, ang stress, o mas malaking pagkamaemo sa tinig ng espiritu. Dumating na ang sandali upang bigyan ng mahinhing pagtatapos ang 7 araw na paglalakbay na iyong natapos ng may dedikasyon at pananampalataya. Natutunan mong simulan ang bawat umaga gamit ang makapangyarihang panalangin sa Tagalog ng awit 143:28. Pagnilayan ang bawat salita kung ano ang ibig sabihin, ulitin ang tugtugin ng pagtitiwala upang panatilihing matatag ang puso at isagawa ang 3 hiningang micropause na nagpapasigla. Bukod pa rito, naitayo mo ang isang sistema ng personal na pagtatala, matatalinong paalala, kapareha sa pananagutan, at pamayanang pakikilahok upang gawing-gawi ang dati tila isang espiritual na pangarap. Ngayon, upang ipagdiwang ang iyong mga tagumpay at dalhin pasulong ang kilusang ito ng pakikipag-isa, tatalakayin natin kung paano maaaring patuloy na maglingkod ang teknolohiya sa iyong pakikipagtagpo sa banal sa isang simple at madaling paraan. Kung mas nagagalak ang iyong puso sa pakikinig kaysa pagbabasa, isaalang-alang ang paggamit ng mga audio at musikang mapapaigting ang bawat bukang liwayway. Ang mga platform tulad ng Spotify o YouTube Music ay may mga playlist ng gabay na meditasyon at debusyong awit sa Tagalog na maaaring magsilbi bilang tugtog sa iyong sandali ng koneksyon. Maghanap lamang ng Tagalog Worship Morning o Salmo 143 Meditasyon at piliin ang mga track na walang patalastas upang hindi masira ang iyong konsentrasyon. Maaari mo ring i-record sa iyong telepono ang iyong sariling boses na nagbabaha sa awit, ang tugtugin at ang micropause at gumawa ng isang natatanging playlist kung saan bawat track ay kumakatawan sa isang hakbang ng ritual, ang mahinahong boses na nagbabasa ng taludtod, sinundan ng 1 minutong katahimikan na may pagbibilang ng hininga at pagkatapos ay ang tugtugin na paulit-ulit ng banayad. Pinararami ng karanasang pandinig na ito ang mga trigger ng alaala at pinapalalim ang estado ng paggalang. Para sa mas interaktibong karanasan, ang mga task management app tulad ng Todoist o Microsoft To Do ay nagpapahintulot sa paglikha ng mga subtasks na may detalyadong paglalarawan. Ipagdasal ang awit 143.8, Tagalog, One Mean, tugtugin ng pagtitiwala, turn to seg, micropause, trig hininga, ilista ang insight, dua mine. Maaari mong lagyan ng mga tag tulad ng espiritual o umaga ang bawat item, pati na rin ang mga paalalang nakabase sa lokasyon, hal, pagdating ko sa kusina, o kapag nakadisconnect sa wifi ng kama, na tinitiyak na ang sandali ng debosyon ay tunay na naka-integrate sa iyong pisikal na rutina. Bukod dito, maaaring ibahagi ang mga task na ito sa isang collaborative project sa app na nagbibigay daan sa iyong prayer group na subaybayan ang progreso ng bawat isa ng real-time. Huwag nating kalilimutan ang video channels at virtual na komunidad. Ang mga YouTube channel na nakatuon sa Kristiyanong meditasyon ay madalas nag-aalok ng maiikling video, 2 hanggang 5 minuto, na may pagbabasa ng awit sa iba't ibang wika, mga nakaka-relax na tanawin ng pagsikat ng araw at instrumental na musika. Ang pag-subscribe sa mga channel na ito at pag-activate ng notifications ay magbibigay sa iyo ng paalala sa paggising upang panoorin ang nais na nilalaman na ginagawang isang immersibong karanasan sa audiovisual ang iyong devotion. Bilang karagdagan, ang mga group sa Telegram or WhatsApp ay maaring i-integrate sa mga bot na automatikong nagpapadala ng panalangin ng araw sa takdang oras. Pinapanatiling buhay ang dinamika ng komunidad at tinitiyak na walang makakaligtaang matugunan ang umagang kabanalan. Bagamat ang teknolohiya ay isang makapangyarihang kakampi, laging tandaan na panatilihin ang pangunahing pagiging payak ng iyong ritual. Kung sa anumang sandali ay maramdaman mong ang napakaraming tool ay nakakalihis sa iyong pansin, buhayin muli ang gawi sa isang mas payak na paraan. Sindihan ang isang kandila, huminga ng may kamalayan, at bigkasin lamang ang tugtugin ng pagtitiwala. Habang nakatingin sa bintana tungo sa nabubuhay na kalangitan, ang ganda ng paglalakbay na ito ay nasa kakayahan nitong umangkop sa iyong estilo ng buhay nang hindi nauubos ang espiritual na lalim.
Sa pagtatapos ng huling bahaging ito, ipagdiwang ang iyong mga naabot, isang bagong gawin ng pasasalamat, isang matatag na pakiramdam ng pagkakabilang, isang pananampalatayang hindi lamang nagsisimula sa paggising, kundi umuukit sa bawat hakbang ng araw. Taglay mo na ngayon ang lahat ng kagamitan, panalangin sa Tagalog, tugtugin ng pagtitiwala, restorative, micropause, mga paraan ng pagtatala, matatalinong paalala, komunidad at teknolohiya, upang panatilihin buhay ang pag-asang ito. Ngayon na naramdaman mo na ang tibok ng pananampalataya sa tugtugin na umugat sa iyong isipan, oras na para ihayag ang lihim na taludtod na magpapabilis ng iyong koneksyon sa banal sa umaga pa lang. Ito ay ang awit 143, Dewan, na sa Tagalog ay umaawit ng pag-asa. Mapatawad mo ako, Panginoon, at ipagliligtas mo ako. Paiilumin mo ang aking mga mata upang ako'y magising sa iyong kalooban. Sa pagbigkas ng bawat salita ng panalangin ito sa Tagalog, dinadala mo ang isang hininga ng pag-asa at nananawagan ng banal na paggabay bago pa man masilayan ng araw ang horizonte. Isara mo ang iyong mga mata sandali, huminga ng malalim at ulitin ng taos-puso. Mapatawad mo ako, Panginoon, at ipagliligtas mo ako. Paiilumin mo ang aking mga mata upang ako'y magising sa iyong kalooban. Pakinggan ang himig ng wikang banyaga na umuukit sa iyong puso na parang bulong ng langit na nagpapalayas ng anumang negatibidad. Bawat pantig na binigkas ay paanyaya sa banal na espiritu na kumilos kung saan ang mga salitang Portuges ay hindi gaanong malakas ang dating. Sa paggising mo sa pahayag na ito, ang iyong espiritu ay lilipad, ang iyong isipan ay tatahan sa pangakong kaligtasan, at ang iyong kaluluwa ay ihahanda para sa tagumpay kahit pa ang mga panlabas na kalagayan ay tila hindi tiyak. Ang ekspresyong ito sa Tagalog ay mayaman sa kahulugan. Ang mapatawad mo ako ay hiling ng kapatawaran. Nagbibigay daan para ang lahat ng pagkukulang at kasalanan ng nakaraan ay mahuhugasan. Ang Panginoon ay tumatawag sa soberanyang awtoridad ng Diyos. Kinikilala siya bilang ating pinakamataas na gabay. Ang ipagliligtas mo ako ay nangangahulugang pagtitiwala sa kanyang proteksyon mula sa mga pagsubok na hindi pa natin natatamo. At sa wakas ang paiilumin mo ang aking mga mata upang ako'y magising sa iyong kalooban ay panawagan para sa banal na liwanag na magbubukas ng ating kamalayan upang tuparin ang dakilang layunin tuwing bukang liwayway. Sa pag-unawa sa bawat bahagi ng panalangin ito, makikita mong hindi lamang ito salita, kundi isang espiritual na proseso. Una ang pagsisisi, pagkatapos ang katiyakan, at panghuli ang araw-araw na bunga ng kalooban ng Diyos. Ang pagyakap sa agos na ito ay susi upang mamuhay ng may lalim ng kabuluhan para papatayin ang isip na pinamamahayan ng takot at itatag ang puso sa katiyakan ng patnubay ng Diyos. Upang maisama ang panalangin ito sa iyong umagang gawain, pumili ka ng sandali, ng katahimikan, marahil habang unti-unting bumabago ang simoy ng hangin sa paggising, habang dahan-dahang bumabangon ang katawan, ilagay ang mga kamay sa dibdib, banayad na hipuin ang puso, at bigkasin ang bawat bahagi ng buong damdamin. Hayaan mong dalhin ng wikang Tagalog ang iyong isipan sa isang kalagayan ng paggalang, itinaboy, ang mga alon ng distraksyon. Isipin ang iyong araw na parang blangkong aklat, nakahandang tatanggapin ang tinta ng iyong mga desisyong ginabay ng pananampalataya. Pagkatapos mong magtapos sa panalangin, maglaan ng ilang sandali para magpasalamat, isang tahimik na buntong hininga na nagtatakda ng pag-uusap sa pagitan mo at ng maylalang. Marami na ang nagpapatotoo na nakaranas ng mas malinaw na isip, nabawasan ang pagkabalisa o kahit sagot na tila imposible. Dahil sa dedikasyon sa ritual na ito ng 3 minuto bago magsimula ang araw, huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang tunay na debosyong sandali. Maaari nitong baguhin ng tuluyan ang iyong pananaw. Ngayon, pakinggan ang tibok ng iyong puso at sundin ang kalmadong tinig na nagmumula sa iyong kalooban. Habang hinaharap mo ang pag-uunahang dala ng araw, ang tugtuging ito ang magiging angkla mo. Ang aking kaluluwa ay nagpahinga sa iyong katapatan. Ulitin mo sa iyong isipan ang pangungusap na ito tuwing maramdaman mong bubuhol ang mga alalahanin sa iyong focus. Ngayon,
gumawa ng isang maiksing pahinga, huminga ng mabagal at malalim ng 3 beses, binibilang hanggang 4 sa bawat hinga at pagbuga. Sa panandaliang katahimikan na ito, imahina mong isang gintong liwanag ang pumapalibot sa iyong dibdib, tinataboy ang lahat ng tensyon. Ang kombinasyon ng tugtugin at pahingang ito ay ginagawang isang ritual ng aktibong pagmumuni-muni na nagsisilbing kanlungan sa gitna ng kaguluhan. Ang simpleng gawin na ito, ngunit makapangyarihan, ay pinapatigil ang pagdaloy ng negatibong pag-iisip at lumilikha ng isang silid ng katahimikan sa iyong araw. Sa tuwing haharap ka sa hamon, bumalik ka sa puntong ito ng kapayapaan, ulitin ang tugtugin at muling hawakan ang sinulid ng iyong pananampalataya. Sa paglipas ng araw, mapapansin mong unti-unting bumubukas ang mga pinto sa mga lugar na dati tila sarado. Maaaring matanggap mo ang isang mensaheng dumating sa tamang panahon, madiskubre ang isang hindi inaasahang pagkakataon, o matagpuan ang tapang na lagpasan ang isang emosyonal na hadlang. Bawat pangyayari ay magiging buhay na paalala na ang iyong umagang panalangin ay hindi isang formalidad lamang, kundi isang katalista ng biyaya sa pagkilos. Panatilihin sa iyong puso ang kataga sa Tagalog na nagdadala ng kapatawaran at paliwanag, kasabay ng tugtugin na nagpapatahimik sa iyong espiritu. Ang makapangyarihang mag-asawa na ito ay kumikilos bilang isang hindi nakikitang baluti. Pinoprotektahan ang iyong isipan mula sa pagdududa at pinatitibay ang iyong paninindigan. Sa tuwing sisilip ang isang kaisipan ng kakulangan, balikan ang iyong tahimik na pagpupuri at masdan ang pagbabagong nagaganap mula sa loob palabas. Ang kapangyarihan ng umagang panalangin ay hindi nauubos pagkatapos ng unang mga sandali. Ito'y kumakalampag sa iyong mga pagpili, sa iyong saloobin, at higit sa lahat, sa iyong nabagong pananampalataya, nagpapalakad sa iyo ng may layunin at matatag na tiwala.